lahat yon may ibig sabihin in the grand scheme of things. Wow, Oo. interesting. Ikaw ang kailangan tanungin kung naka-move on ka na ba? Oh my God, papangalanan? Ito yung pinaka busit ako. Ano yan? Sorry. Sino ang favorite mo, Barboy? Di ba parang kunwari, kapag ka nag-real talk kita, may pakialam ako Bakit sa'yo. ako? Hindi ko na yan sasagutin. Okay. Ano ang mga red flags sa theater? Kahit nga si Duterte, iintindi ko eh. You're calling me out, Jerome. Hindi, never ending yung pag-give nung musical na yan sa buhay ko. Hi mga ka-eksena and welcome sa podcast kung saan kahit sino pwedeng umeksena. This is Benedix with an X and this is HTC's Agaw Eksena. And for today's Agaw Eksena, ito ang taong never talaga maaagawan ng eksena. Ladies and gentlemen, my fellow barboy, ang isang palaban na Jerome Canlas. Hey! Yes. Agree ka naman doon sa sinabi ko na never ka nagpapaagaw ng eksena. Oo competitive ako eh. Alam mo naman. alam namin yan. Oo eh. Pero kamusta naman, Jerome? Ano naman mga eksena mo sa buhay lately? Ngayon, chill lang after Bar Boys. Nasa Ricky workshop ako, so nagsusulat. So puro sulat lang. Tapos preparing for the Virgin Lab Fest this year. Kasi meron akong play na sinulat. So debut ko as a playwright. Wow! A playwright! Yeah. Grabe. Ibang-iba na yung level from bar boys to playwright. Diba? Parang nandun ka na sa level ng mga Pat Valera levels na Hindi naman. from Iba yung pa nagsusulat ng bar boys tas ngayon ikaw na yung nagsusulat ngayon. Kamusta yun? Kamusta yung proseso mo ng pagsusulat mo lately? Well, tapos na. So, yung Virgin Lab Fest kasi, it's an annual festival na sa CCP. Tapos, para siya sa mga first-time playwrights or second-time playwrights. Tapos, yung mga hindi mo pa na-stage na plays na sinulat, you get to stage it there. So, as a virgin, kaya siya Virgin Lab Fest. So, yung proseso so far ay parang kinakabahan ako sa totoo lang kasi first time ko as a playwright. Pero matagal naman ako nagsusulat kasi gusto ko talaga nagsusulat. In fact, bago ako mag-Bar Boys, mas na ako production crew. Yeah. Di ba nakwento ko sa'yo na parang hindi ko na talaga pinapangarap na umarte. Parang once in a while lang, ganun. So, to be back now, medyo full-time now in writing dahil Virgin Lab Fest nga, Ricky Lee Writing Workshop. So, parang madami lang introspection. Kasi when you're a writer, di ba, parang medyo lonesome. Pero natutunan ko with the workshop, dahil marami kami sa batch namin, mga 37 kami. Parang siya, community talaga na parang you don't have to write alone or at least parang meron kang kabatuhan, merong community na parang pwede mong makabatuhan in terms of your ideas. Magulat ka, nagbabatuhan ka ng mga papel. Nagsusulat ka sa Uy, pero hindi, yung mga binabato namin actually mas mga pakiramdam. Meron si Sir Ricky, tawag niya bubog. So, importante na parang ano yung bubog mo sa buhay as a writer. Parang kailangan mo siyang malaman. Tapos, yung mga kaklase ko, biruin mo sila Vincent De Jesus, sila Noor Hushman, Fee Palmos, kasama ko sa batch. JC Santos, sila Christine Reyes, Kylie Padilla. So anyway, may writing session kami na magsulat ka ng isang letter sa taong may bubog ka. Tapos isi-send mo sa kanya, Hindi. Tapos sasabihin namin sa buong class, babasahin namin. Oh my God, papangalanan? Oo. So, Out loud? Alam namin yung mga bubog namin sa isa't isa. Ganun ka. So, tapos, nakakaba siya. So, hindi naman necessarily parang bubog na masama, di ba? Oo. Parang yung iba bubog na, sa akin, kunwari, bubog ko with my late brother, si JM, parang yung mga pagkukulang ko sa kuya, mga ganun. So, yun yung bubog ko. Pero others, hindi ko nasasabihan, pero intense. Like, nag-iiyakan kami, si Yani. Iyak lang talaga, iyak kami ng ganyan, yung iba tawa. Pero yun, siya, parang natutunan ko, kailangan mong maging totoo sa sarili mo talaga when you're Bago writing. ka makapagsulat. Oo. Yes. Oo.
Totoo naman yun eh. And it's part of the process of writing talaga. Ako mismo aspiring writer din ako. Kaya nga sabi ko, Yeah, oo. gusto ko ding Mahusay ito mag-recreate. magsulat. Mahusay ito Pangarap ko magsulat. din talagang mag-recreate. It's just that hindi ko lang nagsusulat na ako, pero pag ganyan-ganyan lang, hindi ko siya... Uy, meron ka kaya ginawang short film. ano yun? Yung yung sa Instagram ba yun? Oo, wala. Yung sa bahay mo Ano na, ka, yung Jerome? mga ganyan. Hindi, pero nakakatuwa. Like, Oo. even like yung content mo, alam na may hand ka in writing because it's really intentional. Uy, masyado Grabe. Pero, Favorite talaga ako ni Jerome na totoo. Barboy. Pero, sobrang intentional. Tsaka hindi siya yung like other contents na parang, cute-cute lang. Sa'yo may ibig sabihin. Yung Aside sa from the India, fact na cute ako. totoo. Oo. Appear tayo dyan. Yan. Yun yung emphasize mo muna. Pero, yung pangalan nito, yung isa sa mga favorite ko, yung pumunta ka ng India. Oo. Ganda Sa Mumbai. Oo. Ikaw nagsulat nun, di ba? Oo. Galing, ganda. Oo. So, every time, kahit yung sa Disney mo, parang very moving siya, kahit na content siya, promotional content. Mas Anyway. ganado kasi ako talagang nagsusulat kapag yung sulat na... mas ganado ako mag-content kapag sinusulat ko talaga siya. Like yung may VO ako or Oo, something tama, like tama. Kasi parang mas nabibigyan ko ng justice yung scenario. Oh, Ganun. tsaka very personal. Oo, Parang personal yun yung atake. parang yung kailangan. Parang feeling ko yung mga kaso nung dati bago ako ulit nagsusulat ngayon, parang meron akong parang nag-shy away ako from the personal. Kasi feeling ko parang as writers, parang hindi mo kailangan ibigay Ikwento yung yung kwento mo kasi parang bakit may kukwento? Pero sino pa magkukwento, 'di ba? Tsaka Yeah. parang you write what you know. Yeah. Hindi necessarily parang ikaw yun, pero parang mas makikita lang yung puso kapag ka personal siya. Parang ganun. True. Masasabi ko talaga na ang dami mo nang natutunan kay Sobra. Sir Iggy, The best mentor ever, guys. So if you Yeah. have the chance to parang just catch him or talk to him, parang go ahead kasi national artist yun, living super pa. warm niya. National artist siya Super, pero sobrang super. humble and sobrang warm niya Grabe. in person. As Grabe. in. Sobra. Oo. Tapos yung yung process ko din ng pagsusulat, parang sa'yo din dati. Yun nga, sabi ko, nagsha-shy away ako dun sa sobrang personal. Mm-mm. Kasi minsan may takot tayo to be judged based Totoo. on our own story and kung ano yung story na gusto nating ikwento. Kaya, ang ending, kumukuha tayo ng story sa ibang tao or kumukuha tayo ng inspiration ng ibang kwento tsaka natin isusulat. Tama. Which is, most of the time, hindi siya nagiging personal pakinggan. Yeah. Kaya Pero, parang walang puso. Parang, oo. bakit feeling ko hindi authentic? Di ba? May mga ganung kwento oo. na maganda naman yung kwento pero parang walang pulso. Parang ganun. So, ngayon, even may Virgin Lab Fest play, it's really personal. So, sa mga makakapanood this June, syempre hindi ako yun, hindi kami yun, pero deeply personal yung play. Yeah, nakikwento na ni Jerome dati to, nung Bar Boys pa lang. Nasa process siya ng writing nung Bar Boys. Oo. Like, as in, pa lang, yun yung time mo, di ba? Tama. Tinatapos mo siya. Nagre-revise. Nagre-revise ka na nun. So, yun yung process niya din during Bar Boys. Habang umaarte siya, nagsusulat siya. Hindi naman. Pero, parang siya, simultaneous pagka may time after the weekdays, di ba? Pagkatapos ng shows yun. And speaking of Bar Boys, hindi pa namin to nagawa. I mean, nagawa na namin siya, pero gusto namin i-share sa inyo. Bar Boys. Punta na tayo sa Bar Boys. Mag-debrief muna tayo. Kamusta yung Bar Boys sa'yo? Yung at least yung previous run natin. Wala akong masabi kundi what a journey. Parang feeling ko, the last run, parang naramdaman ko na, tapos na siya. Alam mo yun? Parang, kasi feeling ko yung mga first 2 runs, parang may hope pa ako na babalik tayo eh. 'Di ba? Parang may anticipation parang di pa mawawala, parang ganun. Pero yung last run, parang last na. Parang ganun. Ganun yung pakiramdam ko. Binuhos na natin lahat. Binuhos talaga. Tsaka grabe, nag-level up naman talaga everybody from the direction, yung production. Parang hindi siya, ibang-iba siya sa first 2 runs. So, and proud lang ako. Proud ako at grateful ako na nakasama ako sa isang production na makabuluhan at may sinasabi. At yun, na masaya ako kasi nakilala ko yung mga taong kayo, di ba? Parang mga kapatid ko na kayo. Kayo, si Omar, si Alex, ikaw, and even the ensemble, like everybody. Yung mommy ko, si
Ate Jimby, para ko na tinuturing talagang mommy. In fact, siya yung Valentine's date ko. Oh, really? Oo, ako, si Regina, girlfriend ko. Tapos si Ray, saka si Ate Cute. Jims, nag-Valentine's date kami. So, yun, ganun ka close. So, I'll forever hold Barboys dear in my heart. So, yun lang. Syempre, malungkot na ngayon, sad. Pero, at the end of the day, parang yung memories na yun at yung pinagsamaan, parang never naman yung mawawala. So, naka-move on ka na? Na-let go mo na? Kasi, sabi mo kasi, di ba, you'll forever hold, pero syempre, nandun pa din sa level ng... Siguro hindi move on kasi hindi na ako naniniwala sa move on. Oh, wow. Interesting. Okay. Parang ever since namatay yung kapatid ko, hindi na ako naniniwala sa move on. Parang naniniwala lang ako na move forward. Parang naniniwala lang ako na lahat ng to, dala-dala ko pa rin, pero hindi necessarily na parang, okay, tapos na ako sa'yo. Hindi na ako naniniwala sa ganun. Parang feeling ko, bit-bit ko to, dala ko kayo, at nag-carry forward ako. So, move forward rather than moving on. So, to answer your question, hindi pa ako naka-move on kasi dala ko kayo talaga. Yun, bit-bit ko lang kayo at so, sino pinakamabigat? Pinakamabigat? At pabigat? Hindi ko na yan sasagutin. Hindi ko yan sasagutin. Hindi pa kailangan ng alak para sagutin. Hindi, pero sino favorite mong Barboy? ako, ikaw. Alam ko yun eh. Oh, alam na natin lahat. May ranking ako. Charot! Hindi. Pero lahat ng Barboy, sobrang, even the covers, like si Ian, si Khalil, si James, yan, forever a Barboy talaga. Yes. Walang makakatalo. Parang, kahit na siguro hindi na tayo, parang, kung mangyayari pa siya ulit, susunod, parang, feeling ko, kapatid ko na rin sila kasi, diba, parang, naging part of the Barboys family. Oo, kasi ang hirap niyang gawin. So parang sobra. Alam natin 'yon, like naiintindihan natin yung proseso na pinagdaanan, lalo ng original musicals. It's so hard to debut a role. 'Di ba? Yung pressure noon, yung kailangan mo aralin. Even if meron ng original na film, iba yung iba yung nasa stage eh. Oh, tsaka lalo na yung mga roles, it's completely different from the film. 'Di ba? Parang sa mga nakapunod. Oo, lalo na bakla ka dito. Oo, 'di ba? Parang si Toran dito. Bading. Parang paano? 'Di ba? So ibang-iba siya. So spoiler alert. Pero parang spoiler alert wala pa ba nang spoiler alert, alam na nila. Hindi naman na. So parang yun, parang hindi siya ibang-iba siya. So yun yung proseso. Hindi mo na siya makakalimutan. So kung sino man yung gagawa ulit, feeling ko parang hindi ready ka na ba? Ikaw ang kailangan tanungin kung naka-move on ka na ba? I feel like hindi na ako naniniwala sa moving on. Hindi ako naka-move on. Rather, siguro move lang. Oo, kasi galaw ka lang. Tama. Sa ekonomiya ngayon, 'di ba? Oo, parang tangina mahal ng gas. Oo, 'di ba? Paano ka makaka-forward kung mahal ang gas? Nag-stop na sa gitna yung car. Wala nang gas. Lakad ka na lang. Oo, kaya move ka na lang. Huwag mo nang asahan na magfo-forward pa yung sasakyan mo kung wala ka ng gas. Tama. Pero gusto ko yung sinabi mo. Gusto ko din nalaglag. Gusto ko yung sinabi mo na move forward at hindi versus moving on. Alam mo ba, honestly, ang konsepto ko ng move on at saka move forward. Pag sinabi kong move on, is a slower process. Pag sinabi kong move forward, I thought it was a faster process of moving on. Pero hindi. Dahil ko lang nalaman yun sa'yo. Hindi. Ang talino mo. Grabe. Pero hindi kasi feeling ko iniisip mo yung flash forward. Oo, yun nga eh. Hindi. Kasi, parang move forward, ibig sabihin lang. Patuloy ka lang. Oo, diba? Forward lang. Oo, arms forward. Yan. Parang sa school lang. Oo, diba? Kaya, ngayon ko lang nalaman yun, actually, na pag sinabi mong move forward, patuloy ka lang without even leaving all those memories behind. Tama. Diba? Leaving all those experiences na natutunan natin behind. Kasi pag sabi mong move on ka na, parang, get over ka na. Hindi. Ako hindi na ako naniwala doon. Dahil nga sa grief, feeling ko yun. Nag-change talaga yung perspective ko nung may grief. Kay, ko yan Sigmund Freud ko na, wow, talino. Hello?
Charot. Bakit di Sino naka-silent yan? to? Okay. Oh, Moving on. Hindi, kay Sigmund Freud ko natutunan yung move forward. Pero yung term niya mas, move through. Move through. Oh, so parang daanan mo. Kasi Oo. grief nga, di ba? So parang daanan mo Oh, siya. tsaka kapag sinabi mong through, marami ka ring Oo, lalagpasan. oo, marami oo. kang Pero ako buhatin. parang move forward. Kasi bit-bit mo lang siya eh. Mm. Hirap naman kumalimot. Parang di naman to, wala ka namang amnesia or wala namang, sana may di ba? Yung, alam mo yung Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Yeah. Favorite movie ko yun, by the way. Nagya ako pero hindi ko talaga alam. Pero doon, parang may machine na kakalimot ka. Eternal Sunshine! Si Jim Carrey. We can be friends. But I just, di ba? Pero yun, Diba? inspired yun dun. kasi Oo, yung inspired dun. Eternal Tama, Sunshine, inspired siya nung movie ng, Mm. ano yung movie na yun? Eternal Sunshine of the Spotless Oh, yun. Eternal Sunshine ng pero yung kanta ni Ariana, yun, doon Oo, doon nga siya Anyway. inspired. Pati yung music video niya, doon Yes, inspired. And tama. Oh, galing mo. gusto ko yung we can't be friends talaga, but I just like to have to pretend. Speaking of friends, Oo. eto na, speaking of friends, na usapan naman tayo sa mga mga red flags natin Red muna sa flags? friends. Usapang red flag muna tayo. Oh. Kasi alam mo, naisip ko tong topic na to kay Jerome, yung red flag, kasi siya yung mahilig mang call out in a good way. Totoo. In a good way naman. Na yung Oo. tipong you can really learn something from it. And at the same time, you will hear his side na parang, ay oo nga, no, mapapa-oo nga ka sa sasabihin niya. So, Oo. feeling ko ikaw yung perfect na tao na mag-identify ng mga red flags ng Sige, game. mga tao. So, ano ang take mo sa red flags? Paano ba nabuo tong? Alam mo ba, first time ko lang narinig to dati, yung Red red, flag? flags. Yung, wala naman yung ganyan dati. Actually, wala nga. Diba? Oh, wala. Walang red flag. Kailan ba nauso? Parang pandemic? Hindi ko alam. After pandemic ba nausong red flag? Pero hindi ko alam. Pero recently ko lang narinig yung red flag na yan. Na para bang meron talaga silang leader. Ano mo yun? Kasi pag may... Red parang, flag, oo, susundan eh. Oo, susundan na parang yun Tama. yung representation ng isang community. Oo, na mga red flag. Oo, mga red flags. Ganun. Sino kaya So, leader nila, no? Hindi ko alam ng papangalanan pero Kilala mo. Hindi, joke. Hindi, joke lang. Pero yung nga, red flags. Red flags. Ngayon lang natin natututunan na mag-identify ng mga red flags. Kung tutuusin. Yeah. 'Di ba? Dati, ang tawag natin diyan is pet peeve. 'Di ba? Yung mga doon pa medyo lighter pa pet peeve. Tama. 'Di ba? So, ngayon parang naaano na siya as red flags. Ibig sabihin, ito na yung mga warning signs. So, tama. Mga warning signs na dapat iwasan or dapat pagtuunan ng attention. Oo. Ganun. So, para sa'yo, ano ba yung mga red flags na hot take? Can you, Tungkol sa pagdating saan? sa friends muna. Friends? Kasi speaking of friends, kanina nabanggit mo yung we can't be friends because Friends. of red flags. Red flags. Well, una, feeling ko yung red flags, parang kailangan siya makontextualize. Kasi, pag hindi naman lahat, parang kapag kami red flag, hindi agad kailangan mo siyang tignan. Oo. Dahil minsan, may opportunity magbago yung tao. Parang kailangan mo Yes. niyang patunayan. Oo. Pag naging pattern siya, yun na talaga yung red flag talaga for me. Pero pag once pa lang, parang, give chance naman na hindi naman siya yun talaga. Parang hindi siya pwedeng ma-define yung tao na yun with the red flag. So anyway, red flags with friends. Feeling ko yung hindi nakikinig. Yung yung hindi nakikinig dahil parang kung all about him, Yes, all about him. oo, Narinig kita. oo. Tapos parang 'di ba nag-uusap kayo tapos madalas parang hindi man lang mangangamusta tapos parang siya lang yung salita ng salita. Yun yung isa sa mga red flags sa friends. Tell me more. Yeah. Thanks for listening. You're such a good friend. Pero ano pa ba? Feeling ko yung hindi rin sumusunod sa promise. Yung magpa-promise tapos parang nag-flake or ano, nang walang good reason at all. Parang isa yun sa mga red flags. Yun, ikaw, ano sa tingin mo red flag? Sa tingin ko, ako pag friends naman, siguro ang red flag ko is yung sobrang petty ng pagtatampo. Yung sobrang babaw ng mga tampo niya. Na yung parang ultimong mga, halimbawa, hindi mo siya pinansin. Ganun. Tapos biglang magtatampo, hindi kanya nakakausapin whole day. Alam mo yung parang, Gets? huh?
Hindi ba pwedeng, baka busy lang ako that time? Or baka, alam mo yun, yung parang, Tama. hindi sa akin at least, baka ako yung red flag sa taong yun. Oo. Pero ako, red flag ko siya. So mag-away tayo. So, red flaggan na O red kayo. flaggan tayo. Tayo, Paano na yun? bugbugan na lang tayo. Pwede. Pero, I mean, gets ko yun. Oo. Gets ko yun. Pero dapat, nag-uusap. Yun nga, di ba? Diba? Parang Oo. dapat mag-usap. Pero Ay, kasi, tama ka, pero, Yung pag di ba, mananahimik na siya Oo. because nagtampo siya, tapos na, hindi mo naman ako kinakausap, Kinakausap, ganun. So parang, doon ako parang, di ba? friend pa ba yan? Parang, Friend? Wait lang, parang tawagan ko. jowa na siguro yan. Hello? Friend pa ba kita? Oy! We can be friends because you're a red flag. Pero, Bye-bye. yung ano dyan, isa pang red flag sa friends ay kapag ka, yung ano, nagto-talk behind your back. Yung Diba? parang ginawa mo kanina. Red flag ako eh. Joke lang. Hindi, pero yung talk behind your back na hindi niya kayang sabihin sa'yo in front. So, okay lang na talk shit behind my back, pero sabihin mo sa akin din. Oo. And saka, merong healthy way of talking about that person pag nasasabi mo rin in front of that person. Oo. Like for example, nasasabi ko na, alam mo, naiinis ako sa'yo kasi ganito ginawa mo. Tapos ikikwento mo sa iba, to talk okay about, lang to yun share para your sa thoughts. akin. Ganun. Oo. Okay yun kasi at least nasabi mo sa kanya. Hindi, Compared tsaka- sa pinaplastic mo yung tao, may nasasabi ka. Tama, sa hindi iba kasi yung parang puro side mo lang tapos you just talk shit. kanya. Pero yung may konteksto kung bakit mo to sinasabi, tapos sasabi mo naman, alam mo yun, parang okay lang yun. Pero yung parang wala lang, chichismis ka lang or maninira ka lang ng tao. My God, bakit pa? Oo nga, my You God. don't need that in your life. Guys, So marami ka na bang na-unfriend because red flag sila? hindi ako masyado nag-unfriend eh. Block lang. Hindi rin block. Hindi ako nagbablock. Parang mute lang siguro. Tapos, ewan ko, extroverted kasi akong tao. So, ayoko rin na may kaaway. Pero, pagka nag-cross ka na ng boundary, patay ka na sa akin. Yun lang yung ano ko. Patay, grabe. Oo, naman as sila. in, you're dead. Tsaka, maano yung matabil dila ko eh. Obvious naman. Oo. So, harsh talaga ako magsalita. Like, I speak my mind. And, Oo. hindi naman sa ano, pero sometimes I go overboard. Pero at the same time, parang lagi naman may konteksto kung bakit ko siya sinasabi. And marunong ako mag-apologize. Yun So naman kapag yung mahalaga. accountable ako pag may mali ako. Pero kapag kayong tao, hindi siya accountable, hindi siya marunong mag-apologize. Parang isa pa yung red flag. Parang, pinalaki ka ba ng nanay, tatay mo ng maayos? Diba? Parang, Oo, matabil nga dila Oo. nito. Pero true naman yan. Yung parang doon ka maiinis kapag yung sinasabi na ikaw na yung nag-sorry, tapos meron din naman siyang kasalanan. Ikaw ba yung tipong tao na ikaw yung unang nagsusorry? Oo. Pero medyo hindi siya magsusorry, matagal diba? ako mag-sorry ah. Kasi hindi ko, yung iba kasi parang magsusorry lang para tapos na. Ako matagal ako mag-sorry, parang gusto kong malaman, okay, ano yung pagkakamali ko. Tapos kailangan nasa maganda akong thinking bago ako mag-sorry. Kasi otherwise, hindi ko yun minimin, 'di ba? Ayoko yun. So, pero nagsusorry ako. Madalas ako yung una. Yun yung, or kung may iba rin na ako una, okay yun. Kasi feeling ko, pag wala naman akong ginawang masama, sila yung naka-ano sa akin, bakit ako magsusorry, 'di ba? Hindi ko, yung talagang pinag-isipan ko na mabuti, wala naman akong ginawang masama sa taong Yung to. hindi mo matanggap na Oo. magsusorry ka. Pero alam mo, pinalaki tayo kasi noon, di ba? Ng mga, ewan ko kung ganito ka pinalaki. Pero sa akin kasi, yung pagpapalaki sa akin noon, mag-sorry ka. Alam mo yung, Tama. yung Ganyan din. ano sasabihin mo, mag-sorry ka. Oo. Mag-sorry ka. Tapos ikaw yung, as a child, alam ng human instincts mo na hindi mo Exactly. gustong mag-sorry. Oo. Alam mo yung parang iiyak ka na lang sa sobrang kaayawan mo na mag-sorry because hindi mo matanggap Tama. na you are put in that situation wherein you don't really have to say sorry but you are obliged to say sorry. Diyos ko. And I think that training, yun, when you were a kid, I think may factor yun kung bakit sa paglaki natin, ang hirap din talaga mag-sorry. Totoo. Ganyan kami ng kapatid ko eh. Si Jello. Ano lang kami, di ba? 1 year apart. So, lagi kami nag-aaway. As in, away talaga. So, ginagawa ng magulang namin dati. Mag-sorry kayo. Ganun na. Parang forced yung sorry.
So, nangyari sa amin, ako, nung lumalaki ako, natutunan ko na bakit ako magso-sorry. So, kailangan ko munang maintindihan bakit ako nag-sorry. In fairness, yung magulang namin, parang bago kami mag-sorry sa isa't isa, tinatanong din ba, o bakit mo kailangan mag-apologize? Anong ginawa mo mali? May ganun. So, dun siguro yung training. Parang may introspection. Kailangan mo munang i-explain kung bakit ka nagalit, kung bakit ka Exactly. magsusorry. Oo. Ganda nun, actually. Kung bata ka pa lang natitrain ka nang sabihin ko, o bakit ka nagsusorry? I'm sorry because, diba? Yes, May yes. ganon, So, diba? may May ganun. ganon. Kasi yung iba, Sorry, ganun lang. oo, sorry. And honestly, parang nagiging madali sa taong mag-sorry because nagiging light lang din ang sorry para sa Oo. kanila. Tsaka yung may rason, ginagawa to parang, sorry pero kasi ikaw yung, Oo. tangina, mag-sorry ka pa. Huwag ka na mag-sorry. Pero kasi parang, napapansin ko kasi. Oo, di ba? yung Parang, mga ganun. sorry ka, pero ako rin yung sinisisi mo. Parang, bakit ka nagsasorry? Hindi ka talaga nag-apologize. Yeah. I think yung sorry na yun is because, sorry that he has to bring it up, pero Yeah. hindi siya sorry because of what he did. Yeah, Ganon. exactly. So, sorry, pero magbabalik tayo mamaya-maya. Dahil Hi mga ka-Eksena! If you're loving this episode, don't forget to hit like and subscribe to our YouTube channel, Ako Eksena Podcast. For more behind-the-scenes content, follow us on our socials, htc.agoeksena on Instagram and TikTok, and htc Agoeksena on Facebook. Alright, back to the show! So, napag-uusapan natin yung red flag na parang recently lang natin talaga na pagtutuunan ng pansin yung mga red flags. What's mga red flag na dati ini-ignore mo pero ngayon hindi mo na ma-ignore because you've already learned about this being a red flag? Dating, Q&A talaga to. oo nga Wait, hindi ko, nag-iisip ako. Ang dami ko kasi natutunan sa current relationship ko. Parang, una, mas matanda siya sa akin, 10 years older, si Regina. So, yung mga, mas sa communication, feeling ko, na parang, ako kasi hindi ako ma-text. So, parang akala ko, okay lang na parang, walang message the whole day, or parang hindi ka nagpapaalam o nagpaparamdam. Kasi ganun ako sa mga past relationships, parang, bahala ka. Hindi ako seloso din. So, parang, Gets. parang, Chill ka lang. chill lang talaga. Parang, so, start lang ng morning, or ganyan, sa end. Pero, yung mga, kung saan ako pupunta, hindi masyado. Talaga? Oo, hindi. I mean, pag major lang siguro na alam kong may issue or something, yun yung sasabihin ko. So, ngayon, parang mas natutunan ko, actually, na mas mag-communicate. Hindi lang yun, pero pati yung mas emotional, mas nararamdaman. In a good way. In a safe way. Yun na lang. Mas may emotional safeguards. Kasi dati, pag nag-aaway, yung sa mga past relationships ko, pag nag-aaway, talagang away. Yung, hindi naman sigawan, pero yung may masasabi kang masakit. Masasakit na mga words. Oo, mga sakit na mga words. Oo. Hindi mura pero yung masasakit talaga na So, very violent in terms of that, or aggressive. Word, siya, word violence. Oo, parang ganun. Ganun dati. Pero ngayon, feeling ko, mas natutunan ko sa current relationship ko yung sandwich method. Nakakwento ko ata to sa'yo. Oh, ang sarap ng sandwich. Chicken sandwich. Pero sandwich method, so yung good muna, and then the bad, and then the good. So parang, nung first part pa nga ng relationship namin, pupunta kami sa isang cafe na neutral for us. Tapos may yellow pad kami, or papel, or listahan ng mga points na gusto naming i-address. Ganun ka-detalyado. Wow, grabe. So, it can be good, it can be bad. Kasi minsan parang micromanage ka na, diba? Nagiging parang too technical na yung sobra. relationship. Pero, Yun. it's also a good practice because you become specific. Hindi ka vague. Hindi ka vague tapos alam mo talaga, okay, ito yung problema niya sa akin. So, yun naman yung natutunan ko. So, yung pagka-vague din na medyo red flag din siya sa akin ngayon, na hindi ko alam na red flag pala siya before. Kasi, parang kailangan ka maging specific. Diba, kunwari, ang example ko dyan, kapag ka magme-message ka sa isang friend mo or something na parang, hi, Oo. parang,
So ano? Sabihin mo na lang. Hi, tas masisin mo. Tapos, naghihintay kang reply, tas wala. Oo, Ang wala. tagal. Ang tagal, parang, anong gusto mo? Wala, nag-hi lang ako. Or parang, hi, musta ka? Parang, okay. Okay, sana nangangamusta. hindi ko naman nangangamusta. O parang, alam ko may kailangan ka. Oo. Sabihin mo na lang. Direkta. I-ano mo na Direkta lang. mo. Yun yung mga ngayong red flags. Hindi mas sobrang, ano lang siya, mas pet peeve nga siguro eh. Kasi parang okay lang naman yan, pero sana sinasabi mo. Or hindi magte-text bago magtumawag. Ayan. Ano ko din yan. Pet My peeve ko God. din yan. Ngayon, dati wala akong pakialam. Oo. Pero ngayon, parang mag-text ka muna. Alam mo talaga, hindi talaga ako tumatanggap ng calls. Lalo na from strangers. Sino Kasi, tumawag kanina? ang friend ko. na, Nag-text ba muna siya? hindi nga eh. O, Yun red nga, flag, kaya nga diba? red flag. Kasi nga, ako, as a person, at least sa akin, yung personal kong take sa red flags, sa mga ganyan, lalo pag hindi ko kilalang number, hindi ko Oo. talaga sinasagot. Like, kahit na opportunity siya, na production or something, Oo. you don't call me. Ano ba yun? Yun ba yung may langaw? Ay, ano ba yun? Lamok. You don't call me pag gusto mo lang. Oo. Kailangan email mo or i-message mo na lang ako if it's really something na Important. Or Yeah. yung ayoko kasi nang nag-vibrate yung phone ko ng continuous or lagi kasing silent yung phone ko. Nakaka-anxiety. So, oo, nakaka-anxiety na bakit tumatawag to? Tama, tama. Para sa akin kasi, yung calls are emergency. Yeah. Pero pag friends ko, pag nagko-call, this must be something Important. urgent Oo. o emergency na hindi niya wala siyang time mag-text. Yeah. Pero kapag normal lang na day or hindi ko kilalang number, bahala ka. Pero sasagutin ko pa rin, pero bakit? Totoo. Kasi parang una, magkukos pa yun ng tampo. Oo, Kapag yun hindi nga, sumagot, yun nga. o kaya, di ba? Missed Parang call, ganun. missed call. Sana mag-text muna. Kasi baka naman hindi available yung tao to take a call. Exactly. Oo. Yun naman, yun lang Mag-text ka naman muna. yun. O mag-text lang muna kay Benedict. Pero pag nag-text ka, hindi mo na Pwede magre-reply sa'yo. Pag feel ko lang. Oo. Parehas tayo. Long press ka sa akin. Pero sa Instagram kasi walang long press eh. Oo nga, wala. Oo, sa Facebook pwede pang Pwede pang pang long ganun. press. Anyway, sa ano pang mga ng mga dati ini-ignore mo na red flag na ngayon talaga hindi na pwede sa'yo? Feeling ko yun, marami, pero normally kasi maintindihin akong tao. Same. No? Parang feeling ko, mas iniintindi ko, bakit siya ganun? Kahit nga si Duterte, iniintindi ko eh. Oo. Sa totoo lang parang baka hindi siya napalaki ng maayos. Si Bongbong, iniintindi ko, parang Maintindihin. parang 'di ba? Parang bakit ka ganun kasahol na mga tao? Yung mga kahit na gano'ng kasahol. Jerome can last everyone. 'Di ba? Parang kailangan yung intindihin para malaman kung anong atakihin mo dun sa tao na yun. At saka para hindi tayo masyadong maging harsh sa mga words natin, Oo. paintindi nyo sa amin. Diba? Tama. Paintindi mo sa amin kung saan na tayo. Tsaka yung, alam mo yun, yung transparency ba? Mm-mm. Ng kung ano talaga yung totoong Oo, nangyayari, ganun. Para so, maintindihan Red natin. flag yun, yung hindi nag-intindi ng tao. Yun nga sinasabi ko, hindi nakikinig. Yung hindi mo na magtatanong, bakit, yung galit agad. Oo. Parang, usap muna tayo bago galit. Parang, nandiyan ka agad eh. Parang pwede naman natin yung pag-usapan. Kung gusto mo makipag-usap. Pero kung ayaw mo makipag-usap, red flag ka. Kasi 'di ba, parang kailangan may diskurso sa kahit ng anong bagay. Parang para may umangat na conversations at may mapag-agrihan, kailangan may diskurso sa kahit anong level. Yun naman yung pagkakaiba namin ni Jerome. As in, si Jerome kasi very confrontational. Like kapag may gusto siyang sabihin, sasabi niya talaga sa tao. Ako kasi yung tipong yun yung way mo ng yung pala intindi. I mean, yun yung way mo ng ng pagiging understanding. Oo. Ako naman yung way ko ng pagiging understanding is andun ako sa point na justify ko na lang lahat ng isasagot mo sa akin. Magkakaroon ng diskurso sa sarili ko. Tapos sasagutin ko na yung sarili ko. Pero hindi ba toxic 'yan? Toxic talaga. So red flag 'yan. Red flag ako. Hindi, pero not to call you out, pero You're calling me out, Jerome. Tama, I'm calling you out. So, pero kasi feeling ko, dun din nagkakaroon ng
miscommunication din. Kasi Oo. malay mo, hindi naman yun yung ibig sabihin ng tao. Din. Mm. Kaya, kahit na mahirap magkaroon ng confrontation, feeling ko madalas necessary siya. Kasi nga, again, hindi naman ako galit. Or, maaring galit ako, pero hindi natin kailangang maging violent Oo towards each naman. other. Oo. Parang may tamang paraan para mag-usap. Mm. Unless gago ka. Pag gago ka, gago rin ako. Parang ganun. Mas gago ako. Oo, Gago ka parang lang. ganun. Ako, Mas- pinakagago. Exactly. Oo, diba? So, yun naman yung rule of thumb ko. Kasi, tinry ko naman maging, di ba? Parang, yung misconception kasi, kapag, yung iba yung mabuti sa mabait eh. Pag Solid ka doon. Feeling ko naman mabuti akong tao. Feeling ko Biglang na- naging soft. Oo. Feeling ko na. Pero, yung pagiging mabait, Mm. hindi ako necessarily mabait. Kasi pilyo ako, matabil-dila ako, ganyan. Pero yung pagiging mabuti, parang I live by that. Maaring may mga magagawa kong hindi okay, pero at the end of the day, parang yung pagpili na maging mabuting tao. Oo. At Mas logical din yung pagiging Oo. mabuti. Kasi kapag pinipili mo maging mabuti, ibig sabihin, hindi mo gustong gawin yung mga nakaraan mo ng masamang ginawa, di ba? Pero kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa, hindi ka hindi ka mabuti Oo. doon. Kasi paulit-ulit ka eh, unless may addiction ka. So, kailangan mo parehab. Oo, Hindi tama kailangan yan. tokangin, magparehab. Magbabago. Magbabago. Aasang magbabago. May chance yung mga May, taong magbago. Give them a chance to live Yes. their life to Yes. the fullest. Exactly. Pero hindi, iyaano ko yung kanina. Oo. Hindi, ganun ako, yung maintindihin ako to the point, halimbawa may ginawa sa aking masama. Yun naman yung part na yun. Halimbawa may ginawa sa aking masama. Tapos parang, tinatamad akong makipag-away or makipag-diskursuhan sa Gets. tao. Kasi energy siya, di ba? Oo, energy siya eh. So parang, yung energy ko, imbis na makipag-confrontational ako sa'yo, Hayaan tapos, mo na lang. hayaan ko na lang. Total, kaya ko naman eh. Kasi ako din yung tao na kapag tapos na, nawawala siya. Kinabukasan, okay ka na. pagtingin ko sa'yo. Pero martyr ka nun. Medyo may pagkaganon ako. Martyr ka. Martir talaga ako. Actually, pwede ako maging santo. Totoo. Oo. Santo Dix si May. Santo Dix. Santo Dix. Saint Dix. Saint Dix. Pero ganun nga, parang hindi, binabaliwala ako na lang hanggat kaya ko. Okay. Pero pag sumabog ako, syempre doon ako Sasabog. sasabog May sabog talaga. naman talaga yung mga tao. Oo, pero lahat. yung importante, paano ka magre-recover after that? At saka Yun akong yung ako naman, ganun din naman ako, with grace pa rin naman. With grace, Pag nakikipag-away ako, with grace. Halimbawa, ganun. Tama. Mga with grace. As in, may with grace sa text. Oo, with Ang ganda. grace talaga dapat. Oo. Hindi mo pwedeng basta na lang awayin yung tao ng, 'di ba, nang wala kang Oo. pinanggagalingan. Ako rin, parang, pag pumuputok ako, ibig sabihin, may hangga, umabot na ako sa rurok talaga. Hindi ako masyado nang pumuputok. Dati siguro mas bata ako, parang medyo hot-headed ako. Ngayon parang, dahil sa therapy din siguro, ganyan, kailangan ma-manage mo muna yung emotions mo. Pero kapag umano na ako, rurok na yan. Kapag nakita nyo na ako mag-post sa Facebook, Yun na yun. rurok na yan, ibig Rurok sabihin, kayo, putok na putok masahol na. ka na. Kasi hindi ako magpo-post eh. I mean, mag-share lang ako ng mga pero kapag may post ako na mali rin siguro, red flag din, I must admit. Oh, di ba? I'm so self-reflexive. Wow! I'm so self-reflexive. Kasi, dapat idaan mo na lang sa tao. Pero kasi, yung minsan wala nang means eh. Yeah, kumbaga. Diba? Parang iniiwasan ka ng tao, ayaw kang makita, ayaw ka paano pa? Diba? Parang ngayon may isang issue, hindi na lang natin siguro papangalanan, pero Baguio Film Festival, alam mo to? Oh my God, yes. Diba? I was there, actually. Montañosa. Yes, sa Montañosa. Sa Okay na Montañosa yan, Film, public naman eh. Montañosa Film Festival, isa yung series namin na na-feature doon Oo, sa... oo. Kay Direct Jade. Kay Direct Jade Castro. Yung All the Things I Leave Yes. You. Na-feature siya doon sa screening sa screenings. Burnham Park. Oo, Part tama. of the Montañosa Film Festival. Oh. Yeah. Anyway, so yun, parang kunwari mga filmmakers doon, student filmmakers, Mm. wala na silang avenue kundi sabihin Mm-mm. sa public. Mm-mm. So, gets yun. Kasi may mga ganun talagang instances. So, parang feeling ko ganun din ako. Parang, in fact, I've done it 2 times in my life na malaki. Yung first one was, and you can search this up,
yung issue with Philippine High School for the Arts. Yung pangalawa, recently, hindi ko nababanggitin. Pero, basta, kapag ka may Alam niyo na, hangganan, pumunta kayo sa... hindi nila Facebook makikita yan kung hindi ko sila friend. Ah. Pero, pwede nilang ichichika ko sa kanila kapag tinanong ako. Charot. Pero, may hangganan talaga rin yung mga tao. And understandably, parang hindi ka Puputok at pwede talaga, puputok ka din hindi ka talaga. pwedeng, hindi kasi Santino. Oo. Ako kasi recently, since nung Dito- natutunan ko ng maligo araw-araw, hindi na ako pinuputok talaga. Buti naman. Oo, hindi na. Wala na Oo, akong buti putok. naman. Kasi nung barboy. Oh! Oy! Oy! Joke lang! Right. Hindi, Teka lang, hindi. baka maniwala Joke to lang, mga to, ah. Hindi. Hindi, mabango si Benedict, sobra. Ulitin Promise, mabango si Benedict. mo. Ulitin mo. I swear to Lahat God. ng camera, sabihin mo. Hindi may research kami na ginagawa ni Regina. Oh, it's about care-based practices in the theater scene. So, in-account namin history kung bakit may mga toxic at violent practices ever since indigenous times up until now. Yeah. And saan yung root nung Yeah. 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 At yun yung pag-uusapan natin. Go. Gusto ko ngayon malaman, since meron ka sabi mo, meron ka ng research. Ngayon, pag-usapan naman natin doon sa theater scene. Okay. Ano ang mga red flags sa theater? Una, yung hindi nagbabayad ng tama, 'di ba? Yun yung mga hindi nagbabayad ng tama, walang kontrata yung mga tao. Hindi ko alam kung meron ito sa totoo lang. Hindi ko pa alam. Pero yun, kasi theater and film, it's the same, 'di ba? Parang any creative industry naman. 6'7". 6'7". Wow. Gen Alpha tayo dun Gen Alpha. So parang yun, tapos hindi nagbabayad on time. Parang yung iba naman gets kasi medyo bureaucratic yung process. Lalo na kapag ka-government. CCP for example, ngayon mas apologetic na CCP. Kasi parang ang haba talaga hindi ko sila masisi dahil Ang proseso, government talaga government. ang tagal. Pero yung mga ibang kumpanya na or mga independent na productions na hindi nagbabayad or na tumatakas na lang. Yung iba iniiwan pa sa ibang bansa. Diyos ko tapos po, hindi pa bayad. Hindi pa bayad. Paano sila uuwi? Alam mo to? Story na yun, yes. My God, guys. Singapore. Yes. Grabe, sobrang, I'm just, wala pa ako sa theater nung nangyari yun, pero just by hearing those stories, sobrang traumatic nun. Yung Lala. tipong pumunta ka na ibang bansa, expecting a job, and expecting to Lala. earn. I feel for the cast. And we know these people. Yeah. So and I parang to personally hear know these people. that at hanggang ngayon parang wala silang posisyong natanggap. Parang grabe lang. So marami pa maliban doon. Syempre sana hindi nanununtok. Hindi namba. Nanununtok? May nasuntok ka na sa theater? Or sa Hindi ako. sino? Hindi ako. Pero madalas to dati pa campus based. May mga ganyan. Susuntukin. May ano na suntok or violence. May violence. Basta physical violence nabato ka. Ako nabato ako ng upuan. Nabato ako ng sapatos. Kung ano nang mababato na makikita ng teacher, nabato na ako. Dahil na-experience ko yun. Yes. Namura, bobo ka, putangina mo, lahat namura ako. At 11, 12. Oh, Kasi maaga ako nagsimula dahil sa Philippine High School for the Arts, diba? So, maaga na expose sa ganun. At naabutan ko pa yung practices na yon na nagki-carry over. At yun nga, in-account namin na parang, saan kaya doon ang gagaling? So, kasi nagtataka rin kami, parang, bakit hindi pa tayo, in fairness ngayon, mas nag-transition na. Progressive na mas sila progressive sa, na kasi dahil sa mga companies like Barefoot, for example, or... Saka may mga mas napaigting na yung mga laws natin Yes, about yes. that. Oo, yung may creative bill, Oo. 'di ba? May mga ganun na act tayo, EGL for film, Eddie Garcia Law. Saka meron na tayong mga union, di ba? May mga hindi pa siya union pero guilds. Guilds Oo, pala. guilds. Oo. Oo, kasi iba yung union. Pero yun, marami like emotional manipulation, I would think. Like kunari yung mga artistic directors or mga people in power na nag-hold off ng role para sa mga
mga members, mga ganun, or parang yung mga ang dami lang na very personal kung paano nagdi-direct na sinasama yung mga personal things na alam nila tungkol oo. sa'yo. 'Di ba? Yun yung mga Traumatic yun talaga. And Sobra. lalo at 11 and at a Oo. very young age, tas kung ganun yung Oo. ano, it might be the end of your theater career, or I mean it might be the end of your your interest sa theater, Yeah. or gagawin mo yung same na ginagawa sa sa ibang generation. Alam mo yung nangyari sa, well, I would speak for myself, pero siguro pati sa mga Philippine High School for the Arts people na nanggaling doon. At marami kami. Dahil maaga kaming na tinrain, at tinrain kami as if na para kami mga college students. So, at high school. Yeah. So, ang ginagawa sa amin, dahil graded siya, na-suck out yung joy sa marami. Gets. Kasi Oo. survival mode, kundi matatanggalan ako ng scholarship. Oo. So, parang okay lang na mamura ako, okay lang na maganito ako, kasi parang ganito yung pagiging mahusay. Yun yung kailangan mo siyang pagdaanan, pinatatag parang ka. pinapatatag Oo. ka, ganon. So, eventually, malalaman mo, hala, mali pala yun kasi hindi na-violate yung ano ko eh, 'di ba? Bata rin ako ganun. Oo. Pero kahit college, kahit professional, nangyayari yun. May mga directors na naninigaw pa rin. I'm sure meron pa rin. May mga nagmumura. At minsan kasi, hindi siya okay, pero nangyayari siya. Yeah, may Gets? mga hindi na talaga. Yung mapapasigaw ka na lang sa Oo, frustration. ganun. or mapapamura ka. Pero ang importante, babalik tayo dun sa kailangan importante maging accountable. At Yes. mag-sorry. Oo. Na genuinely alam mo na hindi okay. justifiable na sumigaw ako. May rason, pero hindi siya justifiable. Yun yung importante. So, parang okay lang na magkamali kasi. Yun yung feeling kong hindi nila na nagigets sa mga mas older generation of theater makers and also artists, na parang may idea sila of excellence na nakaakibat sa kailangang pinaghirapan. Kundi snowflake ka. Kasi kailangan kunwari, ang ano nila, paano ka gawa ng role ng Shakespeare or Oedipus Rex na sobra yung trauma, sobra yung tragedy, pero wala kang pinagdaan ng hirap. Yun yung lagi nilang rason. Yeah. So, kailangan pahirapan ka. Binibigyan ka na nila agad ng bubog Oo. na as early as that para maging, akala nila, yun yung only way for you to be an effective Oo. actor. Pero hindi. May Oo. safe way kung paano ka ma-push. Lagi. Ako galing ako sa sports, kasi sport di kaming family. So, competitive kami, all boys, di ba? So, makiling pa, cutthroat. Sanay ako sa cutthroat. Pero alam ko na may hangganan yung pagpupush. Yeah. At may mali na kapag mali ka na pag sumisigaw ka, kasi may tamang way to communicate it. Ibig sabihin, kapag sumisigaw ka, wala ka ng tools to gather the room, 'di ba? Kumbaga nawalan ka na ng option ng choice ka agad, ng option sa kamay mo na pwedeng makapagpa-better pa ng actor mo. Oo. Kaya Isisigaw mo. sisigaw mo na lang. Or parang sa sobrang frustration mo na hindi makuha, sisigaw ka. Parang sa tingin mo ba nakakatulong yun sa actor mo or sa kung sino man, nila actor pero production crew, sa tingin mo pag sumigaw ka, magagawa niya yung trabaho? Hindi rin. Kasi yung senses, naturally, matitrigger siya. Oo, So, matatakot magpa-flight talaga. or fight mode siya, di ba? So, parang hindi mo siya magagawa ng tama. Kasi wala eh. Wala. Mag-go ka ng parang emergency mode. Di ba? Ganun. Pag nasigawan ka talaga, sobrang hindi mo na mafe-feel yung senses mo. Hindi na. Triggering Never. talaga. Yeah. So, hindi siya Napatunayan ko na nakakatulong. rin talaga yan. Like, kapag ako yung sisigawan mo, ako as an actor, for example, tapos may sisigaw sa akin, lalo tapos gagawin mo yan kapag light yung eksena, tapos sisigawan ka, hindi na talaga magiging light yung eksena. Like, as in, sobrang bigat na niya, outro. Saka yung namamahiya. Ayoko yung namamahiya. Red flag. Yung namamahiya na, lalo kapag nasa position ka of power. Kasi, tandaan natin, ito yung pinaka busit na busit ako. Ano yan? Sorry. Kapag ang dami mong sinasabi, as an artist, ang dami mong sinasabi socio-politically na gusto mong labanan to, korupsyon, bla bla bla, ang dami mong gustong sabihin. Pero hindi mo mapanindigan sa rehearsal, sa set,
yung parang ikaw yung abusive, ikaw yung tyrant pagdating sa rehearsals. Yan ang pinaka-busit na busit ako. Kasi hindi mo mapanindigan yung pinaniniwalaan at pinaglalaban mo. Hipokrito ka. Wala kang espasyo sa teatro. Yun yung para sa akin. Kasi hindi lang sa teatro, wala kang espasyo sa sining. Kasi hindi na natin yan kailangan. Kasi yun na yung nilalabanan natin eh. 'Di ba? Parang dito, kailangan lang ng, kaya yung tawag namin care-based. Kailangan care-based kasi pwede kang mag-care kahit na namumukpok ka. 'Di ba? Parang kunwari, kapag ka nag-real talk kita, may pakialam ako sa'yo. Bakit ako? Kunwari lang. Kunwari lang. Oh, pero Okay, 'di ba okay. pag ni-real talk kita, may pakialam pa rin ako sa'yo. Pero hindi necessarily safe 'yon, 'di ba? Oo. Pero may pakialam ako sa'yo at yun yung importante. 'Di ba? Parang kailangan may pakialam tayo sa trabaho natin, sa kapwa. At yung care, hindi kailangan chummy-chummy na love. Hindi naman ganun eh. Parang pwede naman tayo maging direkta sa isa't isa, professional. Pero hindi tama yung maninigaw, magmumura, may manipulation, yung may mga snide remarks na nakaka-insecure at nakaka-anxiety, nakaka-trigger. Nakaka-intimidate siya as an Oo. actor na nagawin mo na yung trabaho. Imbis na gawin mo na lang yung trabaho mo, marami ka pang iisipin na ipiplease mo pa yung mga ganito, ganyan. Kasi parang wala ka ng, una, kapag ka actor ka or hindi ka yung position of power in a space, mahirapan kang mag-call out. Kailangan may, ewan ko, for production companies, dapat may mechanism din na manu-neutralize yung power dynamics. At isang ano doon ay yung intimacy coordination. Kaya may intimacy coordination. Kasi intimacy coordination, hindi lang siya for intimate scenes or nudity. Pero para rin siya sa mga fight scenes, power dynamics. Kasi parang maano ngayon yung power dynamics ng director from the actor. Maliban doon, parang kailangan ng mga, kunwari, at ito na-appreciate ko sa Barefoot, nag-introduce sila last time sa atin, naalala mo, ng anonymous na pwede kang may grievance form. Oo, may Yung open grievance yung form. email Oo. nila for grievances. So, kailangan ng mga ganun na parang anonymous. So, ngayon, okay lang kasi hindi naman nila malaman. Kung gusto mong pakilala, go. Pero, kung matapang ka talaga. Pero, importante yung mga ganung mechanisms kasi nanu-neutralize yung harassment, nanu-neutralize yung mga violence na nangyayari, na pwedeng mangyari when it comes to the creative process. Yeah. At bago pa uminit ang usapan, in-neutralize muna natin tong mga bagay-bagay. Mag-i-inhale muna tayo. Inhale. Ago Exena would like to thank our official coffee partner, Slowpoke Coffee. Slow down, you're doing fine. Follow them on Instagram, slowpoke.ph. Continuing with the red flags sa theater, ano pa ba yung mga iba pang red flags mo? Maliban pa sa mga malalang nasabi ko na wag niyong gagawin. Syempre yung may sexual harassment, may mga innuendos. So, yun. Lalo na kapag ka possession of power ka, tapos may ginagawang kabalastugan sa mga mas actors mo or sa crew, alam naman na natin yun. So, lalo na kapag ka-teacher ka, yan, isa sa mga masahol. Teacher ka sa student mo, Diyos ko po, matauhan ka naman, di ba? Yun yung isa sa mga malalaking red flag, syempre, na given naman. Pero, yun, I think, marami pang mga kwento na, yun nga, na account for. Pero, hindi rin kasi siya na-address. Yun yung malungkot, Dix. Yun na nga, 'di ba? Na Hindi parang siya tabu na-address. talaga siya sa sa theater. Tsaka yung masakit pa dyan, may iba pang nagja-justify. Na hanggang ngayon, na lalo na yung mga mas nakakatanda sa atin, parang kasi yun yung nakasanayan nila eh. Or maaring kaibigan na nila, ganun. Pero okay lang naman na kaibigan mo sila, pero hindi ka nag-agree sa kung paano sila, di ba? Or i-call out or hold them accountable. And I think some people naman in the industry who've done like certain things na red flags, they've been accountable, in fairness. Yeah. Feeling ko naman they paid their dues, they really want to change.
at may ginagawa naman silang effort. So, okay yun. Mm. Pero, yun nga, parang I think, importante na malaman, lalo na ng mga mga students, yung nagsa-start pa lang sa industry na hindi tama yun. At Yes. ngayon, may matatakbuhan kayo, like you've mentioned, Theater Actors Guild tag, di ba? Parang pwede na lang takbuhan. FAP, yung nagko-convene ng lahat ng yan. So, actor. Yung mga, na yan, pwede yung matakbuhan para magreklamo. Hindi sila union. Ang ginagawa nila, they mediate. Para if ever na kailangang may gawin in the legal process, may magmi-mediate. Oo, hindi siya talaga, kasi wala namang policing body eh. No, 'di ba? Wala namang magsasabi na mali yan, tama yan, or masasanction ka. Wala tayong ganun. Sa Broadway ata meron kasi may mga unions, pero dito wala. So, yun lang yung mahirap. Pero again, alam ko mahirap, pero sana wag kayo matakot to speak what you think is right. And may diskurso naman na magaganap kapag nangyari yan. Maaaring laborious yung process, pero magiging worth it kasi it's for the next generation din para rin hindi maulit eh. Kasi the arts and the creative scene is so beautiful. It's so giving. It's so fulfilling. And for it to not be a safe space, and for it not parang mabahiran ng violence at kasamaan at kabalastugan. Ang lungkot, 'di ba? Oo, na parang ano pa yung takbuhan ng mga taong gusto talagang i-pursue ang arts, ganun, 'di ba? Kung may ganito, kung nung nakita nila kung ano talaga yung tunay na nangyayari, Tsaka, ganun, parang doon magiging hindi na nga sa totoo lang. Hindi naman sobrang kumikita tayo eh. 'Di ba? Hindi naman talaga tayo hindi naman malaki yung kita. pag ito lang ginagawa natin, hindi natin to ikakayaman, period. Exactly. So, parang hindi mo na nga ikakayaman, tapos ikakalugmok mo pa emotionally, saka yung ma-violate ka pa, yung pagkatao mo, parang sadsaran naman na, wag ganun. Kasi, ang hirap na eh. Exactly. And to everyone watching, sa lahat po ng mga nanonood na mga aspiring theater actors or, I mean, gustong mapunta sa industriya, this is not to discourage you. Naman. Yes, but this is actually to tell you that this is not normal, diba? And this might be acceptable to some, especially sa mga nasanay na lang, nag-tolerate na lang, but it's never normal. Also, yun nga, ngayon na we're talking about it, dahil okay na siya to talk about, dahil din nag-change na yung scene. Yes, very progressive Oo, na yung scene natin. nagiging progressive na you can really say what you want. Tapos, itong mga practices na to, alam na talaga, like, yung mga people in power ngayon, alam na nila na mali. So, parang, because of that, parang, mas okay na talaga ngayon to, again, hindi perfect. Wala namang perfect. Pero, feeling ko, papunta doon. May mga new gen breed of theater makers and also artists that are really passionate about making it a safe creative space. In fact, CCP has a safe spaces handbook. So, yun pa lang is a big win. May mga ibang mga companies na talagang nag-encourage at nag-sit down na to really cultivate creative space na ligtas para sa lahat. At yung para hindi tayo ma-violate or ma-harm or ma-trigger. So, yun, parang encouraging siya actually. At least kahit paano, and all of these efforts collectively nangyayari because of these kinds of conversation, di ba? Yep. I mean, these kinds of argument din na pag may diskursong ganito, ibig sabihin may gusto kang mangyari sa future at hindi mangyayari yung mga ganong bagay kung walang taong katulad mo na very free to talk about this topic. And I think it's just that's one thing I really admire about people like you, na talagang sobrang kayang-kaya yung sabihin kung ano yung mali without being scared of the possibilities na mangyayari sa'yo or the consequences na mangyayari. Kasi
kung tutusin, without these people na mag-speak up for those who are voiceless, wala din talaga mangyayari. So, naniniwala kasi ako na hindi lahat ng tao ganito at hindi lahat ng tao ganito. So, may mga tao na parang nung tayo, 'di ba, as 4 boys, 'di ba? Ako talaga hindi mo ako maasahan magsalita. Hindi naman. Pero Pero, pero pag nandun na ako, magsasalita na ako. Oo, Pero oo. ikaw at saka si Alex, Alex, yun yung kayang magsalita talaga for what they think is right and just. Si Omar, bata pa si Omar. bata pa si Omar. Hindi, pero kaya rin ni Omar. Oo, kaya rin niya, pero hindi pa natin siya masyadong ini-involve sa mga, Yeah. kasi, nandun pa siya. Bata pa siya nun. Minor pa siya nun. Minor pa siya Oo. nung first run. Pero, I think, hindi sa hindi kaya eh. Feeling ko capable lahat Mm. na to speak out. Pero, conditioned lang tayo not to do so. Yes, oo. So, exactly. Nandun yung fear, Oo. nandun yung akala natin hindi dapat. Tama. So, feeling ko ako, may fear pa rin. Like, Mm. nung una akong super, yung maigtin na nag-speak out ako, may fear ako, baka wala na ako ng career. Mm. Hindi pa nga ako, alam mo yun, hindi pa ako nagsisimula. Tapos, ang alam lang sa akin ay this issue. Mm. So, may mga ganong fears. Pero, at the end of the day, mas maigting sa akin na kung ano yung dapat. Parang ano yung ikabubuti nung, hindi lang sa akin, pati ng lahat. Kasi, may injustice eh. Oo. So, feeling ko, yun yung pinaka, parang prinsipyo ko siguro. Dahil galing din ako sa activist background, 'di ba? Sa Mm. UP. Tapos kung paano rin ako siguro napalaki. So, yun, parang may fear pero hindi as mahirap Mm. to speak out. And I think also one thing that helped us develop these kinds of activism is yung nangyari na personal experiences natin Yeah. sa panahon ngayon, 'di ba? Like for example, yung sa pagkahirap ng Pilipinas, sa pagkagulo-gulo ng Pilipinas, we don't want that. And yung pag-ayaw natin, yung pag-refuse natin sa ganung klase ng sistema also trigger something from us na ayaw natin yung mangyari. So, nagiging matino na din tayo sa sarili natin. Alam mo yun? Exactly, Yung parang oo. progressive na siya tayo na may pagkukusa na parang dahil may pinaglalaban tayo na dapat justice, may hustisya, may maayos na pamamalakad. Parang sa atin, automatic na parang nare-realize natin na, ganito pala yung dapat. So, ito na yung gagawin natin. Kasi ayaw na natin ng ganun. Yeah. Parang ganun. Doon, hindi na natin kailangan pang mag-attend ng kung ano-anong mga pagpupulong seminar para ma-realize yung mga yun. Kasi ultimong sa atin, personal experiences, nangyayari na talaga personal. sa everyday Tsaka life nakikita natin. mo sa mga Nakikita na kamag-anak, natin, oo. punta ka lang sa kalsada, di ba? Oo, Parang kitang-kita mo na naman ayaw talaga. mo yung ganun. Kaya sa sarili mo din, Oo. hindi mo nagagawin. Kaya, tsaka, yun nga eh, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin, reflection yun ng nangyayari sa art scene. Exactly. Mm. So, parang dapat, baguhin natin. 'Di ba? Parang, kaya nga tayo nagpapalabas eh. Hindi naman tayo nagpapalabas. Kahit yung entertainment, kahit na magpatawa tayo, lahat yun, may ibig sabihin in the grand scheme of things. Yeah. Lalo na sa lipunan na meron tayo. Kaya tayo nagpapalabas. Whether it's an English play, or a musical, original Filipino musical, or whatever that is, it has a meaning why you're staging it now. It should have a meaning. Otherwise, Bakit para mo pa saan? isa-stage? Parang bakit? 'Di ba? Parang anong saysay niyan? So, yun lang, parang feeling ko kailangan may reflexivity when you're in the creative scene. And I think yun yung privilege natin. Parang we're so in touch with our emotions. We're so empathic na parang nararamdaman natin lahat ng mga tao, yung pinagdadaan ng danas ng mga tao at kung gaano nahirapan, ganun din tayo nahirapan. Kaya parang gusto natin yung ilabas sa kwento, di ba? Yes, oo. Parang yung ginawa natin sa Bar Boys. As in, kaya ako gustong-gusto din yung Bar Boys. Kaya natin na-enjoy yung Bar Boys because we are nakatayo tayo sa iisang tungtungan na alam natin kung ano yung pinaglalaban natin at alam natin kung ano yung gusto nating baguhin. Ikwento, yeah. Ikwento through our story. Tama. Kaya naging makabuluhan talaga yung Bar Boys because hindi lang din tayo nag-enjoy. Yeah. At hindi lang tayo basta nagkwento. May saysay yung kwento. Oo, na parang it will ignite the something sa audience na
will lead you to change. Hopefully, Yeah, yeah. hopefully, yeah. in the hopes. Pero to be fair, marami naman nag-express Yeah, na, totoo. oo, At na sobrang fulfilling yun for Oo. us. very positive. Yun actually the most fulfilling part of doing that is Actually, totoo. kapag may yung naaano ba, yung nai-inspire hindi lumaban eh. Ang pangit na ng term kasi ngayon na laban. Kung tutuusin yung laban nagiging sobrang gas-gas na Oo. na term. Parang feeling ko hindi na laban ang kailangan natin eh. Kailangan na nating I don't know, sa akin lang, parang mas Go. manindigan. Alam mo yun, hindi lang, kasi kapag lalaban ka, paano ka lalaban kung kulang ka ng armas, kulang ka ng baon? Kailangan mo lang munang manindigan bago ka lumaban para alam mo kung ano yung pinaglalaban mo. Oo. Yung parang gano'n. May question ako sa'yo. Ano sa Barboys run natin, nabanggit mo kasi na parang maraming na-touch. Ano yung may naalala ka ba na parang, uy, sobrang gandang moment na may na-touch na nag-express na something? Oo, madami. As in, bukod sa mga stories na public, may mga nagme-message din talaga, nagre-reach out na nakita ko yung sarili ko kay Eric, gano'n. For sure, sa Toran din. Pero sa personally sa akin, nakita ko yung sarili ko kay Eric na kahit na sobrang ang hirap mangarap, gano'n. Yung sistema natin, ang hirap-hirap ng pag-aralin yung sarili, gano'n. Or yung mga working students din, gano'n. May mga may nag-message din sa akin na simula nung napanood ko yun, gano'n, gusto ko nang magpatuloy sa law school, gano'n. Meron pa yung nag-stop siya for so many years, tapos gusto niya magpatuloy just because nanood siya ng Barboys. At hindi lang dahil gusto niya ipagpatuloy yung law school, kundi dahil gusto niya maging in contribution to the change. Yeah. Na pwede niyang magawa kapag naging lawyer siya. Naging good lawyer siya. Totoo. Daming magagandang kwento na kung paanong naka-touch yung kwento ng Barboys. Parang never ending actually yung gratitude. Even with me for them and them for us, diba? So, yun yung parang life-giving siya. Hindi never ending yung pag-give nung musical na yan sa buhay ko. Sa buhay natin. Oo, totoo. As in, sobrang yun talaga yun. That's my favorite project. Talaga? Yeah, yet. Oo. Yeah. Ako, kasi I for would sure say, naniniwala pa rin ako na pagdating ng araw, mayroon pa tayong magiging ganito na as powerful or much more powerful than what we did sa Barboys. Yeah, sana naman, no? Parang kung hindi, parang ang lungkot na hindi tayo nag-grow. Parang Barboys na lang tayo ng Barboys. Parang sana sabi mo kasi hindi ka makaka-move on ever. Move forward. Pero 'di ba? Bit-bit lang natin 'yun. Ibig sabihin, gaganda pa. 'Yun yung at mag-grow pa tayo. 'Yun yung importante. Parang kung stuck ka, wala ka na lang. Wag ka na dito. Alam mo, for a moment, narinig ko sa'yo si Jello. Talaga? Doon sinabi mo, wag ka na dito. Anyway, wag na tayo dito kasi mamaya, iba na yung topic natin. Sabi ni Ate Jomel, sabi niya, yung yummy lang, di ba? Yung yummy lang, yung masarap lang. So sarapan nyo. Ganun, sarapan nyo. Yummy ka feeling mo. Feeling ko nun, parang sarap ko na. Saka, wala na kami ibang kakampi kundi isa't isa eh. Ako, unang re-rest back. Kahit naman dati, ako unang re-rest back pag may nang away sa kapatid ko. Kaya huwag niyong awayin kapatid ko. Abangan ang mga eksena ngayong June. Let's celebrate the debut of Jerome Canlas as a playwright in this year's Virgin Lab Fest play, Footprint. Catch Set D, Pusong Mamon on June 6, 8 p.m. at the Tanghalang Ignacio Jimenez, CCP Blockbox Theater. Brought to you by Jerome and Elijah Canlas, Happiness Tickets Club, and Kulit, the JM Canlas organization. But wait, there's more! HTC, together with Benedict Ramos and Sheena Bellarmino, invites you to watch our show by Of Yamaya on June 27 at 7:30 p.m. at the Black Box at the Proscenium Theater, Rockwell. For tickets, contact 0917-809-6377.
or message us on Instagram. Tickets from _nest.ana. Huwag papahuli sa eksena. Kita-kits sa nakahalan!